Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mga kapatid sa Islam, dugtungan natin ang ating pagbasa sa kitab na ito na tinatawag na Al-Aqidah At-Tahawiyah. Ang ating babasahin ay ang number 88. Wa nahnu mu'minuna bidhalika kullihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulih wa nusaddiquhum kullahum ala ma ja'u bih. Tayong mga Muslim, mga Ahlus Sunnah wal Jamaah, ay naniniwala tayo. Pinaniniwalaan natin ang lahat ng mga rasul at lahat ng mga nabi. Nanampalataya tayo sa kanila. Hindi maaring paghiwalay natin ang mga rasul at ang mga nabi. Ang bahagi sa kanila ay maniniwala tayo sa kanila, manampalataya tayo sa kanila. Ang iba naman ay hindi yun maaring mangyari sa isang Muslim. Dahil kapag pinaghiwalay niya ang mga rasul at mga nabi, pinaniniwalaan ang iba, hindi naniniwala sa iba, ay kailanman ay hindi mapapabilang sa mga Muslim. Paniniwalaan natin ang lahat ng kanilang ipinarating mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit nabanggit natin sa una na ang mga kitab na ibinaba sa lahat ng rasul, maliban sa kitab na ibinaba sa ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay lahat ito na bago. At ito ay lahat na abolish. Dahil ito tulad ng ating nabanggit na ang mga kitab na nasa kamay ng mga tao ngayon, na sinasabi nila na ito ang kitab na ibinaba ni Allah kay Musa, kay Isa alayhi salam, o kaya kay Dawud alayhi salam, o kaya kay Ibrahim alayhi salam, ay ginagawa natin na tatlong bahagi. Kapag ito ay sinang-ayunan ng Quran at ng Sunnah ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, walang alinlangan na ito ay kabilang sa mga salita ni Allah. Pangalawang bahagi ay sinway, pinagsinungalingan ng Quran at ng Sunnah ng Propeta. Walang alinlangan na ito ay hindi kabilang sa mga salita ni Allah. Pangatlong bahagi ay walang sinabi ng Quran at walang sinabi ng Sunnah sa bagay na ito. Hindi niya ito sinang-ayunan at hindi niya ito pinagsinungalingan o kaya sinway. Ang bahaging ito ay ang obligado sa atin ay huwag tayo magsalita. Huwag natin sabihin na ito ay hindi kabilang sa mga salita ni Allah, at huwag natin sabihin pa rin na ito ay kabilang sa mga salita ni Allah. Dahil kapag sinabi natin na ito ay kabilang sa mga salita ni Allah, kailangan na mapatunayan natin ito sa pamamagitan ng basihan, dalil. Ngunit wala man tayong hinahawakan na dalil dahil wala ito sa Quran. Hindi sinabi ng Quran na ito ay totoo. At ito ay kapag
tinanggihan natin o kaya itinaboy natin o kaya pinagsinungalingan natin, ay wala tayong basihan. Kasi ang isang Muslim kapag nagsalita, may basihan. Ang panglabing 89, panglabing 89, wa ahlul kabair min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam finnar la yakhluduna idha matu wa hum wahidun wa illam yakunu taibin ba'da an laqullaha arifina mu'minin. Ang mga ahlul kabair naman sa umma ng propeta sallallahu alaihi wasallam, finnar, kung sila ay makakapasok sa impyerno, ay hindi sila doon mananatili. Kung sila ay namatay, na sila ay isinasagawa nila ang kaisahan ni Allah. Naniniwala sila sa kaisahan ni Allah. Hindi nila ipinagtambal si Allah sa anumang bagay. Kahit sila ay namatay na hindi sila nakapagtaubat, nakapagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kanilang mga ginagawang kasalanan, ginagawang malaking kasalanan, ngunit bukod sa shirk. Kapag sila ay namatay na sila ay mga mu'min, sila ay kinikilala nila ang kaisahan ni Allah, isinasagawa nila ang kaisahan ni Allah. Wahum fi masyiatihi wa hukmihi. Ang mga taong ito ay sa ilalim ng hukom ni Allah at sa ilalim ng kagustuhan ni Allah. In sya'a ghafara lahum wa afa anhum. Kung gustuhin ni Allah na patawarin niya sila, ay papatawarin niya sila. Kagaya ng sinabi ni Allah, kama dhakara azza wa jalla fi kitabih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Pinapatawad niya ang kasalanan na bukod sa shirk sa tao na gusto ni Allah patawarin. In sya'a 'adzabahum fin nari bi'adli. Kung gugustuhin ni Allah ay paparusyahan niya sila sa impyerno dahil sa katapatan ni Allah. Thumma yukhrijuhum minha. Pagkatapos ilalabas niya ang mga taong ito mula sa impyerno dahil siya awa ni Allah at sa syafaat ng mga nilalang na makakapagsapaat na kabilang sa mga sumusunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma yab'athuhum ila jannati. Pagkatapos ipapadala ni Allah ang mga taong ito sa kanyang paraiso. Ito ang paniniwala ng mga ahlus sunnah wal jama' tungkol sa mga ahlul kabair na kabilang sa mga umma ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang mga ahlul kabair ay ang mga taong gumawa o kaya gumagawa ng mga malalaking kasalanan. Ang kasalanan sa Islam ay dalawang bahagi. Una, tinatawag na mga kabair, mga malalaking kasalanan. Pangalawang kasalanan ay tinatawag na mga sagair, mga maliliit na kasalanan. Ang mga malalaking kasalanan ay
Ito ang mga kasalanan na may itinakda ng Islam na parusa na ipapataw sa taong gumawa sa kasalanan na ito. Kapag ganito ang sitwasyon ng kasalanan na ito, na sino man ang gumawa dito ay mayroong nakatakdang parusa na itinakda ng Islam na ipapataw sa taong gumawa dito, gumawa sa kasalanan na ito, ay ang kasalanan na ito ay matatawag na kabira. Anong halimbawa? Kagaya ng zina, pagsina, sexual sa paggamit sa isang babae na hindi asawa. Ito ay zina. Ito ay kabilang sa mga kabair dahil may parusa na nakatakda na ipapataw sa taong gumawa dito. Na ang Islam mismo ang nagtakda sa kasalanan na ito. Ano yung kasalanan? Papaluin ng sandaang palo o kaya irarajum. Ganon din ang pagnakaw. Ito ay kabilang sa mga malalaking kasalanan. Dahil may parusa na itinakda ng Islam na ipapataw sa taong nagnakaw. Ano ang parusa na ito? Pagputol ng kamay. Ganon din ang pag-inom ng alak. Ito ay kabilang sa mga malaking kasalanan dahil may parusa na ipapataw sa tao na nag-inom ng alak, papaluin ng 40 o kaya hanggang 80 na palo. Kabilang sa mga malalaking kasalanan pa rin ang mga kasalanan na binabalahan ni Allah subhanahu wa ta'ala o kaya binabalahan ng propeta ang mga taong gumawa dito sa impyerno. Mapapasya sa kanila ang galit ni Allah, mapapasya sa kanila ang sumpa ni Allah, mawasak ang kanilang iman. Kapag ganito ang babala ni Allah o kaya babala ng propeta sa taong gumawa sa kasalanan na ito, ay ang kasalanan na ito ay mapapabilang sa tinatawag na mga kabair. Kahit ito ay walang parusa na nakatakda o kaya itinakda ng Islam dito sa mundo. Ang halimbawa ng mga kasalanan na ito, ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ. Ang pagtakas mula sa labanan, mula sa field, sa labanan pagitan ng Islam at kufr. Kapag isang mujahid ay itinakas niya ang kaniyang sarili na wala sa pahintulot ng komandar ng mga Muslim sa labanan na yon, nagtago at itinakas ang sarili, ito ay kabilang sa mga malalaking kasalanan. Dahil may babala ni Allah subhanahu wa ta'ala sa taong na ito. Na sino man ang gumawa dito ay mapapasya sa kanya ang matinding galit ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din ang pagkain sa kayamanan, mga ari-arian ng ulila, batang ulila, na kapag sino man ang kumain dito na walang sa pahintulot ay hindi naman karapat-dapat, ay ito ay mapapabilang sa mga malalaking kasalanan. Dahil may babala ni Allah subhanahu wa ta'ala dito na sino man ang gumawa dito, kinakain ang ari-arian ng mga ulila, ay
makakapasok sa impyerno. Kagaya ng sinabi ni Allah, innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama dhulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira. Ito yung babala ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang mga malalaking kasalanan. Ang mga taong gumagawa ng mga malaking kasalanan, kung sila ay mamatay, na hindi sila nakapagbalik loob kay Allah, ano ang paniniwala ng mga Ahlus Sunnah sa mga tao na ito? Ang mga tao na ito ay sa kanilang pagkamatay ay nasa ilalim ng kagustuhan ni Allah at sa kaniyang hukom. Maari niya patawarin ang mga tao na ito. Kapag pinatawad niya ang mga tao na ito ay dahil sa awa ni Allah. At maari niya parusahan ang mga tao na ito, ipasok sa impyerno. Kapag pinarusahan niya ang mga tao na ito ay dahil sa katapatan ni Allah, kasi ang mga taong gumagawa ng masama ay narapat naman na parusahan. Ngunit ilalabas niya sila mula sa impyerno dahil sa kaniyang awa, at ipapasok niya sila sa paraiso dahil sa awa ni Allah, o kaya maari sa pamamagitan ng syafaat ng mga nilalang na maaring ipagkaloob ni Allah sa kanila ang pagsyafaat sa mga taga nakapasok sa impyerno. Kagaya ng mga anak na salih, maari ipagpaloob ni Allah, ipagkaloob ni Allah sa mga walad salih ang pagsyafaat sa kanilang mga magulang. Ang mga nabi, ipagkakaloob ni Allah sa kanila ang pagsyafaat sa kanilang mga umma. Ang Quran, ang pag-ayuno, ito nabanggit sa Quran. Yan. Dito nagkaiba ang mga Ahlus Sunnah at mga Mu'tazila at mga Khawarij. Ang mga Khawarij at mga Mu'tazila, kabilang ito sa mga grupo na inaangkin nila na sila ay kabilang sa mga Muslim. Pero ang kanilang paniniwala, akida tungkol sa mga taong gumagawa ng mga malaking kasalanan, kapag sila ay namatay na hindi nakapagbalik loob kay Allah, ay diretso sa impyerno at hindi sila makakalabas mula sa impyerno. Yan. Pero ang tamang paniniwala tungkol sa mga ahlul kabair ay ang ating binanggit. Kabilang pa rin sa mga malalaking kasalanan dahil mabigat ang babala ng propeta sa taong ito ay ang panluluko sa kapwa. Kagaya ng sinabi ng propeta, man ghasya falaysa minni, sino man ang nagluluko, manluluko, niluluko niya kami, ay hindi kabilang siya akin. Niloloko niya ang kanyang kapwa. Kabilang pa rin siya mga malalaking kasalanan dahil mabigat ang babala ng propeta sa taong ito ay ang taong kapag namatay ang isa sa kanyang mga kaanak, sinasaktan ang kanyang sarili, pinupunit ang kanyang damit, nagsasalita ng hindi karapat-dapat na salita, sinisira ang mga ari-arian niya, mga kasangkapan niya. Ang mga taong ito ay ang ganitong gawain ay kabilang sa mga mabibigat na kasalanan, mga kabair. Dahil sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, laysa minna man daraba al-khududa aw shaqqa al-juyuba
aw da'a bida'wal jahiliyah. Hindi kabilang sa amin ang taong pinapalo ang kaniyang mukha, sinasaktan ang kaniyang katawan, pinupunit ang kaniyang damit, nagsasalita ng mga salitang jahiliya, mga masasamang salita. Ito ang dapat alam ng isang Muslim. Mga kapatid, hanggang dito lamang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.